Magandang unang araw ng buwan ng Agosto. August na ngayon. Ilang araw na lang magsisimula na ang buwan ng September, October, November at December. Sarap niyan. Magsisimula ng lumabas ang mga hamon, labas ang mga keso, de bola, mga hamon, imbutido. Nagutom tuloy ako. Magandang gabi ho, 9:43 is our time. Ito si Brother June Banaag and welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show until 11 o'clock in the evening. Kasama natin ang ating producer si Jake Bakud at ang buong production staff. Tutulungan po tayo ng barkada natin na maitawid ang programa natin hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Marami tayong pagkukwentuhan ngayon. Siyempre, ngayon ay araw ng Huwebes, unang araw ng buwan ng Agosto. Kafiestahan po ni Saint Alfonso Liguri, isang obispo at doktor. At tayo po ay kasalukuyang napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang ating live stream ng ating episode tonight para pakinabangan ang ating mga kapatid. Siyempre, kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Ilagay nyo lang po sa yellow basket. Yellow basket na yan. Para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng inyong mga kwento ng buhay, kwento ng pag-ibig, kasaysayan ng inyong mga tsubatsenes, at siyempre mga problemang gusto nyong idulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, unang araw ng buwan ng Agosto. Kafiestahan ni Saint Alfonso Liguri, isang obispo at doktor o paham ng ating simbahan. Isang devout Marian devotee, sabi nga, Marian follower, si Saint Alfonso Liguri. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 47 hanggang 53. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ng mabubuting isda at itinatapon naman ng mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangi sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas sa mga bagay na bago at luma
mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Kiliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Meron nga palang balita ngayon, alam ba ninyo, sa Olympics, Jade, ay merong isang Italian female boxer na nag-compete. Lumaban sa isang, I forgot the country that represented yung nakalaban niya ay biological man. Ibig sabihin may nakalawit. Biological man, inilaban doon sa babae sa boxing. Wala pang 1 minute yung laban nila, wala pang 1 minute, pinagtatamaan ng suntok yung Italian female boxer at hindi niya kaya ang mga suntok ng lalaking yun. Kaya in 49 seconds, natanggal yung kanyang helmet. Tinanggal yung helmet na niya, tapos inyagis na niya sa ring yung helmet doon sa floor. Ibig sabihin, suko na siya. Paano hindi susuko yung pobreng babae? Lalaki yung kanyang kalaban Alam mo, iba yung lakas ng lalaki sa babae. Hindi ko naman malaman bakit iminatch yung biological male dito sa biological female. Bakit ganon? No? At alam ba ninyo, totoo Jake, ibang speed, ibang strength, ibang power ng lalaki. Yung isa naman, Brazilian, na nag-compete doon sa, anong tawag doon? Yung nagpapaganon sa surfing. Yung surfboard niya, dahil Brazilian siya, merong picture ng Jesus Christ sa Brazil, di ba? Pinatanggal sa kanya yun. Bawal gamitin yan. Yun. Ba't ganon? Ba't ganon? Parang hindi maganda nangyayari. Ngayon ba po pwede na rin magsama ng biological male sa Miss Universe Beauty Contest? Pwede na. Yung may nakasabit na ganon, magkukumpit sa babae. Hindi ba ang kategory niyan female dapat, di ba? Ewan ko ba? Ano nangyayari sa mundo natin? Ito bang mga lalaking ito na mga lumalaban sa mga competition ng babae, kaya ba nilang i-represent yung mga babae talaga na, nagkakaroon ng buwan ng dalaw, nagkakaroon ng cramps, yung ganon, parang unfair Parang hindi ako sang-ayon. Hindi tama sa mga babae. Iba ang level ng babae. Hindi natin minamaliit. Pero it's a proof talaga. It has been proven, no? Iba ang lakas ng lalaki sa babae. May purpose ang Diyos kasi dun Kaya tayo ginawan lalaki. Ewan ko pa sa inyo. Narito ngayon ang ating Ito ang ating episode sa ating Pest to Pest Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng napanood kaninang umaga sa TV5, ang programang Face to Face na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Hindi na ako hingi ng komento sa inyo ngayon kasi may panauhin tayo mamaya. Gusto ko lang kilitiin ang inyong interest para mapanood po ninyo itong ating episode ngayon na pinamagatang Hinika sa Siga ng Sigang Landlady. Ayan. Yung landlady, siga. Ayan. Hinika sa Siga
ng Sigang Landlady. Narito ang ating episode ng Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love. Ate Flor, sino ang nirereklamo ninyo? Si Aling Elizabeth po. Bakit? Anong problema mo kay Aling Elizabeth? Kasi po, nangungupahan po ako sa kanya. Okay. Tapos, alam naman niya po na ako may hika. Lagi po siyang nagsisiga at nagikiusap naman ako sa kanya. Sabi ko, Aling Elizabeth, hinihika po ako. Bawal man po ka kung magsiga ka dito na pwede mo namang itapon. Patapon, meron namang kumukuha ng basura. Yun ang inaano ko sa kanya. Kaso po talaga pong mataas ang pride niya. Kumunta ko lang, nangungupahan, siya po ang may-ari ng bahay, mapagmataas po talaga siya. Yun po ang Gaano inaano ka niya. nakatagal na nangungupahan 10 years dyan? na po ako sa kanyang nangungupahan. 10 taon? Opo. Ito lang ba ang problema nyo talaga, ang pagsisiga niya? Marami po, katulad po ng aso niya. Pag sinasabi ko po, yung aso niyo, tumai po, hindi niya ako papansinin. Sabi niya, ang yabang mo kung ano-ano sasabihin sa akin. Ang sabi ko sa kanya, ba't ganun po kayo? Sabi ko nang ganun sa kanya. Nagsasabi ako sa inyo na ang ano ng aso niyo, linisin niyo. Pero hindi mo murahin pa ako. Hindi naman po tama yun. Oo, pero kung matagal ka nang nangungupahan dyan sa kina Aling Elizabeth, bakit hanggang ngayon nandiyan kayo? Kasi po nung una, mabait po siya. Talaga, kasi minsan po. Ano bago? Opo, kasi po mula po nung nawalan po siya ng asawa, namatay po yung asawa niya, nag-a-abroad po siya, parang nagbago po ang ugali totoo bang niya. na-hospital ka na Opo. sa nasinghot mong mga... Opo, na-hospital po ako, dinala ko ng kaibigan ko nung time na yun. Kasi nga, sabi ko sa kanya, Aling Elizabeth, hinihika ako. Ayaw niyang maniwala. Mabuti na lang, yung kaibigan ko lagi nandyan sa akin. Kaya siya ang nagdala sa akin. Pinto-pinto po kasi yung Sa paupahan harap ng niya. pintuan mo siya nagsisiga? Kasi po, compound po yun. nasisinghot mo lang? Compound po yun, tapos may paupahan dito, may paupahan dito, bali 3 pinto. Tapos dito yung kanya. Saan siya nagsisiga? Dito Sige, rin po. sige. Siyempre, Salita ka lang, muna yung natin. iba walang reklamo dahil ako lang naman ang may sakit. Kaya yung iba walang pakialam. Ako nagre-reklamo kasi ako may sakit eh. So ikaw lang ang nagrereklamo? Oo, ako lang ang nagre-reklamo. So, totoo ba itong sinasabing siga, itong si Elizabeth sa lugar nila? Totoo po yun, siga po talaga yan. Paano Hindi naging lang, siga? hindi lang po ako Nagsisiga. nakaaway niyan, marami po. Kasi ang nakaaway nagsisiga. niyan. Nagsisiga. Ayan, siga. Kasi po nagsisiga siya, kaya naging siga siya. Okay. Paano kaya sasagutin ni Ate Elizabeth ang mga paratang ni Ate Flor? Tawagin natin, Elizabeth, pasok. Wala kang pakialam kung wala akong asawa. Wag na, mother, wag na. Ay, tama na po. Wag na. Ate Flor, wag na. May sakit pa kayo niyan, ha? Oo. Bastos ka? Ipo na po kayo. Ate Elizabeth, bakit mo nasabing bastos si Manang Flor? Sa isip niya siguro. Pero sa sarili ko, hindi ako bastos. Kasi marunong ako makisama sa kanya eh. Nangungupahan siya, lagi nasa taas, para ganyan, ang dumi ng baba. Ako ang naglilinis ng bahay. Nakikita sa akin ng ganyan. Ako lahat. Nakita niyo yung kasamaan ko. Pero yung nagagawa ko, hindi mo Ako ng nakikita. nagsisiga, ako Talagang ng kailan ka matanda ka, napakayabang mo. Oh, mayabang ka! Kung matakalat ka sa akin, ganyan ka ano sa akin ngayon. Ano? Nangungupahan ka lang? Kahit ako Ayaw mo, nangungupahan, lumayas nagbabayad ka. ako sa'yo. Lumayas ka! Hindi pwede yun. Okay. Teka, Lumayas ka. upo ka lang. Ah. 10 taon na pong nangungupahan si Aling Flor sa inyo. Oh. Bakit ngayon lang ho ba kayo nagkaganitong dalawa? Kasi ngayon na siya nagkaganyan sa akin na naglilinis ako ng bahay, nagpapausok, nagrereklamo siya na mayroon daw sa hika. Numpa. Para wala ka amoy, lumayas ka! Ganyan talaga ang Bumalik ka ugali mo. pagtapos na ako maglinis. Sabi binibigay ko na sa'yo ang pera na bayad na upa ko sa'yo. Natural! Hindi ka nagre-reklamo. Dahil lahat, pinagagawa ko. Pati ultimo aso, yung kain ng aso mo. Natural! Nasabihin ko linisin mo. Oo, tama yun. Aking bahayop yun. Oh, natural! Okay, so bakit Ate Elizabeth, ang tenant ninyo ay may sakit, may hika? So kung nagrereklamo na yung usok ay nakakaapekto, Lumayas muna siya. Saan siya pupunta? Pagkatapos Okay, umalis maglinis. muna. Sandali muna. umalis muna siya. Umalis lang. Umalis muna. Babalik Lakas din. wala na. Sabi na ganyan. Relax lang. Okay. Malinis ang bahay. Kinainis Okay. mo sa akin. Pero wala namang kayong problema sa tenant ninyo Wala. ng 10 taon. Wala. Sa kay Manang Flor. Mayabang lang eh. Pero
Pero nagbabayad naman siya Nagbabayad siya buwan-buwan. pero mayabang Hindi lang. ako mayabang, bakit ikaw mayabang? Hindi ako! Ilagay mo Natural, na tandaan mo sa kaya lugar! ko. Ikaw wala. Ano ka? Oh. Okay. So may mga anak ka ba doon, Ate Flor? Wala siyang anak. Kaya dapat lumayas na lang siya kung ayaw niya doon mag-amoy ng usok. Talaga, lalayas ako! Kawawa ka naman! Marami Oo, naman marami upa kang pera, marami kang anak. Mayroon pero nakikisama ako, mo sa wala mo. May uupa na ibang tao. Dati, okay tayo. Hindi Pero nung ikaw na habang mayabang, wala tumatagal, kang habang anak. tumatagal, nag-iibang ugali mo. Talaga. Biglaan ba ang pagpapasiga? Bigla po siya nagsisiga na lang po. Wala siyang pasintabi. Totoo ba ito, Ate Masisingot Elizabeth? ko na lang at Kasi ma'am, alas 7, alas 6, nagsisigaan na ako para siya tulog. Nagigising, alas 11, antayin ko pa ba yun? Alas 11 na tanghali, bago nagigising? napakasinungaling mo naman. Eh! Matanda ka. Eh, ba't Kapag ka nagsabi nagreklamo? alas Sinungaling 12 ako ako. natutulog. Ah, Hindi ako nagigising. wala kang ginawa, kundi Ano mag-cellphone. pakialam? Nakakatuwa ang inyong community na natatakot akong umupa sa inyo, Aling Elizabeth. Baka ako mapagbunto na ng galit. Pero nakapanghihinayang, nakasampung taon sila ng pagsasama. Wala silang away dun sa 10 taon. Ngayon lang sila nag-away. Dahil ayaw tanggapin ang katwiran ng bawat isa. Aling Elizabeth, alam niyo ang buhay po natin sa mundo, buhay ng pakikisama sa mga kapitbahay, no? Hindi nawawala yan. Kinakailangan yung pakisama natin. Pero kung ang intensyon mo talaga manggalit, obvious, di ba? Tayo na mga nagpapaupa, may tungkulin doon sa umuupa. So siguro ito ay magiging isang aral na sa atin. Ang inaalala ko lang, baka itong problema ninyo, Aling Elizabeth, mas lumaki pa. Huwag nating sayangin yung 10 taon. Nakikita ko sa inyo, magkaibigan kayo Pwede kayong magkasundo muli kung ang bawat isa ay makikinig. Kasi wala nang nakikinig ngayon sa inyong dalawa. Wala nang nakikinig. Basta wala nang communication. Kasi sa communication, merong isang nagpapahayag, merong isang nakikinig. Yun ang communication. Ngayon, dahil sa galit, wala nang nakikinig. Gusto nila palakasan ng boses para maipahayag yung gusto nila. And that's not healthy. Sayang ang 10 taon. But I can still see, maaari kayo magkasundo kung bibigyan natin ng pagkakataon na respetuhin din yung umuupa sa atin at respeto rin ng inuupahan natin. Okay? Ganun lang ang mundo natin, magbibigayan lang tayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Alam nyo, ang katotohanan yan, bawal kasi dito sa atin. Sa urban areas, bawal ang magsiga whether you like it or don't. Sa probinsya, nagagawa yun. Sa Laguna, yung meron akong maliit na farm doon. Pagka naglalaro kami at nagpunta kami mag-asawa, nagsisiga kami doon. Oo, malawak naman yun. Tsaka walang masyadong bahay doon sa paligid ng solar. Pero dito sa Metro Manila, bawal po talaga ang magsiga dahil may mga taong katulad nitong umuupa na hinihika. Di ba? Kaya pinagbawal yan. Well, anyway, yan po ang ating Pest to Pest here ni Dr. Love. Sana'y makapag-iwan sa atin ng aral yan. Sa ating pakikisama, sa ating kapwa, lalo na sa mga umuupa sa atin. At dapat ding i-check natin yung bang nagpapaupa ay nagbabayad ng buwis sa BIR. Meron ba silang inilalabas o ini-issue na resibo na nagpapatunay na meron silang income, binabayaran ba ang buwis sa BIR? Kung hindi, labag po sa batas yan. Oras, alas 10:04 sa inyong lahat. Di ba? Ayun, is Peggy Lee. Ano na August na ngayon, di ba? Next month, September, October, November, December. Sa programa natin, June 23 pa lang, nadidinig niyo mga Christmas carols natin. Ang sarap kasi ng feeling, di ba? Pag
malayo pa ang Pasko pero nadinig mo yung Silent Night, Holy Night na yan, di ba? Reminds you of the birth of the Lord na dapat meron tayong araw-araw isinisilang ang Panginoon sa ating buhay. Second portion ng ating programa, batiin ko lang si Edwin Romero ng Los Angeles, California na nakatutok sa atin ngayong gabi. Lance Avillon ng Sampaloc, Manila, Herbert Gaor, Roberto Ignacio buwabati sa kanyang kaibigan si Manuel Talosig. Kahapon daw ang kaarawan ng kanyang mga kaibigan sina Barbie Fortesa at Barbie Imperial. Elvira Cabahog ng Pasay City, G. Alindoga ng Santa Rosa, Laguna, Shari Picho ng Seattle, Washington, Chato sa Avedra, Sakluti ng Novaliches, Quezon City, Dorina Villaruz ng Tondo, Gagalangin, Tondo po yan. Eloy Despuig, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Alan Ihungko ng Kuwait, Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Ao Villaflor ng San Pedro, Laguna, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, si Lynn ng Brussels, Belgium, Sonia Aguilion Apante ng Hong Kong, Fatima Jacinto, Angelita Banataw ng Pateros, Emerson Alvarez na gustong bumati kay Eda Fidel ng happy birthday, ngayon daw ang kanyang birthday, Belen Fertudazo and Marivic Pascua. At sa lahat ng mga nakikinig palagi at nanonood sa ating programa all over the world. Ito po si Brother June Banaag hanggang alas 11 ng gabi. At ngayong gabi kasama natin ang dalawang uod ng gagandang mga individuals, Sana kasing gwapo rin naman itong panauhin natin. Talagang, ang nanay ko kasi tulog nang naghagis ng kagwapuhan ng Diyos Kasama natin ngayong gabi ang dalawang officers ng volunteer group na Love Education PH. Kasama natin ang Executive Director for the year 2024, uod ng gandang lalaki, Mr. Juano Santos. Good evening and welcome to the program. Hi, thank you. And ang Vice President, ganda. Sana dalaga pa siya. Vice President for Internal Affairs for the year 2024, Miss Yani Zoilo. Yani, welcome. Dalaga pa? Dalaga pa. Tell me something about this. What is Love Education PH? Ano ba yung Love Education PH? Ano ang mapapakinabang ng listeners natin dito? Can I call you Juano or June or what? Juano. Juano, okay. What is Love Education PH? All right, so it's actually two things that mean like you love education and educating to love. So it's two things intertwined. So we try to teach children how to love education because, of course, if you don't love to learn, it's actually harder for them to absorb a lot of things. Yes, like learning. stagnant ka lang, diba? Yeah. So how do you do it? So we do it through storytelling. So when our organization started, it was all through storytelling. As for children, especially, I teach kindergarten and grade 1. So as an early childhood educator, it's through stories. That's how kids are introduced. And that's the easiest way to get into the minds of children, diba? Yes, po. And influence them. That's to right, love yeah. education, diba? That's right. Oo nga, di ba? Hindi masyadong naiisip yun sa atin, So, what else is there sa Love Education? Anong mabe-benefit pa ng mga tao? So one thing is that we, aside from getting the mindset of having them to love education, one thing is also one thing that we also advocate for is social emotional learning and peace education as well. So having that growth mindset for children, it helps them unlock more of their potentials. Learning the values that we teach in our storytellings, like loving the family, loving the country. Ay, kailangan natin yan. And loving each other, yes. Values formation, yan ang nawawala Yes, sa atin ngayon. And how do you implement this? Paano? Do you coordinate with the local schools, public and private schools? Yani? Sa
love education po, naniniwala kami na ang bawat batang Pilipino deserve nila ang quality education. Oo. Walang batang may iwan, mapabundok, mapabaybayin, mapatabing ilog. So ngayon po, meron po kaming 3 to 4 communities sa Pilipinas. Last week lang po nanggaling kami sa Ifugao. Meron po kami mga volunteers din, local volunteer na nandun po mismo sa mga lugar na yon na nakikipag-coordinate po para po malaman namin kung alin pong kabarangay, alin pong Community, eskwelahan, oo. komunidad ang mas nangangailangan po kaya ng tulong. So, pumunta po kami for 3 years straight, taon-taon po, kada tuwing malapit na magpasukan, pupunta po kami sa mga komunidad para magbigay ng mga school supplies Talaga? para sa mga bata. Mayaman kayo. Ang Love Education po, very small organization. Aha. Powered po kami ng pagmamahal. Pagmamahal para sa mga bata, pagmamahal sa komunidad, pagmamahal ng mga sarili naming volunteers, at pagmamahal galing sa mga tao na patuloy na tumutulong po sa aming Pero advocacy. Yani, yung project ninyo magastos to. I mean, you go to Benguet, Mountain Province. Eh, hindi kayo pupunta ron nang wala kayong dala. Opo, Diba? tama po. Useless. You know, para lang magturo kayo, magbabasa lang kayo doon ng mga libro-libro. Opo. Wala kayong may interest sa tao. Kailangan may dala kayo na mga items na Yes. isi-share ninyo sa kanila. Where do you get this? So, kaya po namin sinasabi na hindi pwedeng puso lang ang meron Oo, tayo. Kailangan yes. po may aksyon. Oo. So, pag pumupunta po kami doon, nagdadala po kami ng mga volunteers. For this leg po, meron kaming 1,000 kids na tinulungan sa 5 paaralan sa Pilipinas para po magkaroon kami ng funds para Oo sa nga. mga school supplies na to. Nagkaroon po kami ng fundraising activity nito lamang June. Nagkaroon po kami ng block screening ng isang movie. Ganun pala, oo. Opo. Nagkaroon 350 people joined us there in the film screening, at bukod po dun sa bawat ticket po na binibili nila, meron pong kasamang isang bag na may lamang mga school supplies. Naniniwala po kasi kami sa Love Ed na ang mga bata ay may inspire na pumasok sa kanilang paaralan kapag sila ay meron silang mga bagong gamit Oo. para sa yes, school. Yes, oo. Lalo na may bagong bag, may backpack, tapos may mga gamit sila doon. You know, alam mo mga bata, mababaw ang kaligayahan ng mga bata, no? And they'll be very proud pagpasok niya sa school, bagong backpack ako, Opo. di ba? Galing sa Love Education PH. Now, how do you monitor your clientele, yung mga bata, mga estudyante? Paano niyo na monitor ang development ng mga bata? So, nabanggit ko po kanina sa mga bawat komunidad po na yun, ay meron din po kaming local volunteer Counterpart, na oo. naroon. At patuloy po kami nakikipag-communicate lagi sa mga teachers po na kamusta ang mga bata. At bago po kami pumunta sa komunidad, hindi naman po maaaring basta lamang kami pumunta at magbigay ng school supplies. Inaalam din po namin, nag-a-assess po kami ano po ang kalagayan ng mga batang ito. Minsan po, ang isang grade 3 student, base po sa aming assessment, ay pang grade 1 po pala ang kanilang comprehension. So nagkakaroon din po kami ng mga interventions. Ayan po. Ako po ay hindi po ako isang guro, pero ang grupo po namin, marami po kaming mga guro na tumutulong sa mga assessments. Ayan, si Wano po ay isa sa mga guro, at aming founder din po, si Ina Salazar, ay guro, at sila po ang talagang tumutulong para mabuo po yung mga modules na kailangan po namin para magkaroon ng intervention, at yung mga volunteers naman po, naroon po sila para po mag-storytelling, magbigay ng kasiyahan sa mga bata. Maganda yan. Wano, do you coordinate with the local schools, with the Department of Education? Kasi kung papasok kayo sa isang eskwelahan, di ba? Kinakailangan may coordination tayo sa Department of Education. Yes. How do you go about this? So similar to like what Yanni said. So aside from we have actually we call those volunteers area actually our ambassadors because they represent also us. At the same time, of course, going there, we're not familiar with the community. Like for me, Of course. taga Metro Manila ako, so of course I wouldn't know how the community and culture is like, and they would connect us with the teachers. So usually we also after bridging through the volunteer, we also chat with the teachers, and then they actually just start making kwento lang. What are the things that they need, how their kids are, and then there are times that when we come early, let's say some visits. So for example, one of the places we go to is Coron. We would be there for maybe a couple of days.
and then we get to know the community. We just chat with the teachers mo na how life is like, and they just make kwento of what are things that they need and how else we can support A them. follow-up doon sa question ko, how do you monitor them? May yung development ng mga bata, paano niyo na mo monitor? Are we just wasting time, energy, may developments ba? Yeah. So one that we do is that we actually check up on them, either if we could actually visit the place or we just hear a report from like the teachers as well. So they would send us photos, videos. Sometimes like if we are able to make a module, there's actually a progress like a report at the end. One thing that we did like a couple of years ago when we did a thing called Leader Ako, at the same time also the Peace Kits. One thing is that we do check-ins with the kids. Like we want to help them reflect. Did I achieve these like goals that I did? Am I able to understand, let's say, what it means to be peaceful? May kapayapaan ako. Did I help out a friend today? So we get an assessment not just with the teachers and their anecdotes, but even from the kids themselves, so that the learning is also a bit more meaningful for them. Yan ay anong age bracket ng mga estudyante na tinutulungan niyo? 5 to 12 years old po, mula kinder hanggang grade Grade 6. 6. Pero sa ngayong taon po, pati high school po, tinulungan po namin sa mga school supplies. Meron pa kami isang paaralan. Nabanggit yung kanina yung values formation. Yan ang, sa face-to-face, meron kaming program sa TV5, yung face-to-face. Nakikita ko yung kakulangan ng formation, values formation natin. Dito sa Metro Manila. Opo. Yung kakulangan ng values formation. And the stories that we encounter, like, yung mga live-in, ang dami mga nagli-live-in na ngayon. Dumaan yan sa kabataan, sa pagkabata, ay yung mga nakita nila sa mga magulang, sa kapitbahay nila siguro, yun ang nakatulong sa kanila to decide na, sige, live-in na lang tayo. After all, pag nagpakasal ka, mag-iwalay din kayo, mag-live-in na lang tayo. Parang gano'n. So, nawawala yung values. How do you address this? Minsan po kasi kapag sinabi pong edukasyon, nakakulong po sa apat na corner Parang ng box. Opo, 'di ba? Pag sinabing matalino, ibig sabihin matalino academically. Pero ang pagkakamali po ng iba ay hindi lang naman po ang katalinuhan ay name-measure sa classroom. Right. Ang ibig po sabihin namin sa Love Education ay meron din po tayo na pagmamahal para sa bayan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, Educated pagmamahal sa environment. So meron po kami mga modules, even po sa mga simple activities, sinusubukan po namin na maipasok yung mga ganong level ng pagmamahal at katalinuhan sa mga bata. Hindi lamang kailangan na magaling kayo sa eskwelahan o sa math, sa science, hindi lang ganon. Right, Kasi nga po, totoo po yung sinasabi natin na sa ngayon po, marami pong kakulangan pagdating sa pag-intindi sa edukasyon tungkol sa puso. Yes, that's right. Kamakailan lang meron lumabas sa balita na ang Pilipino daw, mga estudyanteng Pilipino, ay mababa sa comprehension. Yeah. Parang nakakahiya. Parang ang hirap unawain na dumaan na sa nag-senior high na, may senior high na tayo ngayon. Tapos baksak pa rin tayo sa comprehension. Parang mahirap bang unawain talaga yung mga itinuturo na yan. How can the local schools coordinate with you para matulungan niyo sila? Kasi tingin ko parang may kulang din sa ating mga local schools, ano? Mahalaga po na malaman natin ang konteksto ng mga bata sa lugar na iyon. Ngayon Depende po, rin niya sa culture. opo, It depends on culture. Yeah. yung isa pong lugar na napuntahan po namin, Marcaban, Coron, Palawan, si Wano po nag-lead po siya ng assessment doon na nalaman niya po na napansin niya na dun sa ginawa niyang module. Yeah, so there are mga reading assessments. Now, ako I teach in a private school, so parang I'm familiar with different assessments. Parang the one we use, parang it's supposed to be more local talaga for Filipino. So, one thing parang napansin ko is that when I was assessing, sometimes the story, let's say this was for grade 1, nakapunta si Yani sa LRT para pumasok sa sa trabaho. And then I suddenly stopped to think, wait a minute.
there's no what's LRT to someone in Coron. Oo, hindi nila alam. So I thought na this parang I think we can't use this one kasi I can't minus or get it to put it against someone who doesn't know what an LRT is. It's not gonna be helpful. Yeah, so it depends talaga on the context or at the same time where the kid is at. We have to make it more meaningful for Yes. them. Oh, that reminds me. Several years back, yung mga pilgrims ng Dr. Love, nag-medical dental mission kami sa mga AITAS sa gawin dito sa may whatever. Zambales. Oo. Mga AITAS. So, I was watching them. Yung mga 14, 15 years old na mga babae, may pinapadede siya. Tapos, may maliit pa siyang baby. So, yung mga bata, kinakausap namin, hindi nag-aaral. Kasi nasa bundok. Apo. Di ba? So, yung kakulangan ng local government to support them, plus yung hirap din ng mga teachers to reach their destination. Parang, what do you have in mind? Paano natin matutulungan itong mga ito? Do you go to places like those? Yung mga AITAS na yan, at parang hindi nag-aaral yung mga bata. Opo. Sa katunayan po, ang Love Education po, nagsimula po siya sa grupo ng mga high school students. Grupo lang po. Nagsimula sila sa kanilang social science class. Nalaman nila base dun sa data na nakuha nila sa kanilang action research na may mga bata pa lang hindi pumapasok sa school dahil wala silang gamit, dahil hindi na rin sila pinapayagan ng kanilang mga magulang dahil wala namang mahirap pumunta sa kanilang mga eskwelahan. So, ito pong grupo na to, sinimulan nila every year simula po noong 2009. Kasi po, we can only do so much, di ba po? Kasi maliit lamang po tayong grupo. Ginawa po nila, pupunta sila doon sa lugar na yon, magbabasa sila sa mga bata, magdadala sila ng kaunting libro, may dala silang kaunting merienda, para pagpupunta po sila doon, ang budget lang po nila ay 300 pesos para para po kapag may nagtanong ng sino ang tauhan sa mga kwentong ito, may bibigay pong candy. Sa ganun lang po nagsimula ang Love Education. And then 2009 po yan nangyari. 2012 po, ang aming pong founder, si Ina, nakapanood po siya ng documentary na napapanood po doon na yung mga bata ay naglalakad ng ilang kilometro, bundok-bundok para lamang makapunta sa kanilang paaralan. Pagdating po sa paaralan, at patuloy pa rin po itong nangyayari ngayon. Pagdating po sa paaralan, gamit po nila, wala po silang papel, ang gamit po nila ay yung dahon ng saging. Ang kanila pong lapis, ang gamit po nila ay bato. So, sabi po ni Ina, paano natin tutulungan tong mga bata na to? Yes. Kasi may magagawa tayo. 2012 po, siya po ay college student pa lamang po that time. So sabi niya, paano ba natin matutulungan tong mga kabataan, tong mga bata na to? So ang ginawa po nila, sabi po ng kanyang teacher, yung high school teacher niya, na baka hindi naman natin kailangan lumayo. Ang tulungan natin yung mga nasa malapit sa atin. Siya po ay taga San Pablo, Laguna. Ngayon po marami na po kaming paaralan na natulungan sa San Pablo dahil nagsimula po ang Love Ed na tumulong sa komunidad na malapit po sa kanila. Nagsimula po na informal organization hanggang sa medyo dumami na po ang mga mabubuting tao at tumutulong po sa amin na iparegister na din po ang Love Education sa SEC at sa BIR. So meron na rin po kami mga donations na natatanggap po mula sa mga mas malalaking korporasyon. So ngayon po mula sa San Pablo at mula dun sa mga katabing paaralan nila, lumawak na po kami, nakarating na po kami ng Palawan, nakarating na po kami ng Ifugao, at dati rin po sa Luneta, meron din po kami. That's good. Juano, nag-register sa isip ko ito nung, when I was observing this AITAS. May in-interview ko na isang nanay. Bata pa yung nanay, meron siyang anak na supposed to be, dapat nag-aaral na. Yeah. Pero hindi nga marunong sumulat, hindi rin marunong bumasa. So they decided to patigilin na lang ng pag-aaral yung bata. Kasi ang layo ng school, mas mapapakinabangan nila yung bata kung makakatulong nilang magkaingin sa bundok, magkaingin or magtanim ng mga whatever kung ano tinatanim. Para mapakinabangan ka agad. Wala na. Tapos ang buhay ng batang yan, di ba? Kung ganun ang pananaw ng isang magulang. I'm glad that mayroong organisasyon katulad ng sa inyo na willing to help. Pero nakikita ko yung
need ng inyong organization, Juan, o kung paano kailangan madagdagan pa ang inyong assistance, ano? Yeah. Paano sa palagay ninyo maaaring masuportahan ang inyong foundation para maipagpatuloy natin ito? I think one is just being aware of it. Kasi the stories of like your story about the ITAS, I've seen it in different ways. For me, naalala ko like the reason why I parang like to do service work, it started with when I went to Nueva Ecija. Similar story. Kids stopped going. Yung sabi daw ng parang ng leader ng grupo, the kids don't want to the kids don't want to go to school na because for them sinasabi nila na if we study or we learn or go to school, we'll have a better future. But what's the point of the future if my reality is this? That's true. And when that hit me na parang and we always say education is the key to everything, pero it's more than that because it really takes a village to raise a child. Yes, yes. So it's an involvement of everyone, aside from the teacher, aside from the family, everyone talaga. We did get a glimpse of your show a while ago, and when you were talking about the values kanina, ang niisip ko, actually it really starts with us as adults or as grown-ups muna, because we want to show the kids there's a better way of doing things. But at the same time, naintindihan ko yung mga adults na yon, they were hurt a long time ago. So we want to end that cycle na to show them there is a better future. That's why for Love Education, we teach to love as Yes. well. Oo. And to really just help with everything, like even in your local. So aside from organizations like us, find similar people like us to help your communities as well. One thing na admire ko sa Love Ed when I joined is that we really cater to the ones that are somewhat forgotten or nakakalimutan na. And for me na like our latest community, they were surprised na kami pala yung ikalawang grupo to bring school materials for them because Really? they're always not really thought of in their first steps. And when we gave those school materials, actually our founder Ina always told me the story na the reason why for us as simple as giving school materials, do you remember, parang tinanong niya, do you remember the excitement na it's a new school year and you have new school materials? Doesn't it get you excited for learning? Kaya for me as a teacher I always try to consider how would I want to excite the students to learn and to show them them hope. Oo. So those are parang things to just start is just first be aware of your own community, see what you could help, learn to ask and learn to interact. Actually for me, it's always bridging the gap. For me, I teach in a private school. Technically, most of my kids are all privileged. For me, what I do is I don't tell them like to donate or anything. One time lang I was just collecting donations. I was collecting Lego toys. And then I was just putting it on my table. Then my students asked me, teacher, what's those Legos for? Is this for us? Parang like, oh no, sweetie. These Legos are for kids who don't have Lego. And I'm like, what? There are kids who don't have Lego? And I just tell them na, they don't even know what Lego is. Yes. So I asked them parang like, well, how do you feel when you play Lego? It's fun, teacher. Well, I want to share that kind of happiness and fun to other kids. And these were just grade 1 kids. They're 6 and 7 years old. They asked and I says, teacher, can we help you? Later on that day, Wow, I really so sweet. Yeah, so I was really happy na parang that's how at least I engaged them. And then later on I would get messages from their parents. Hi teacher Ronald, do you still need more Lego? And then that's the Talaga, that's for very me nice. it's really just living by example. Share those stories. We don't share because we're bragging or showing off. No, it's because we want you to share that joy, share that love so that people get inspired. Oo. Napakaganda ng organization ninyo and nakikita ko lang talaga kailangan ng mas malaking suporta ng community. People who believe in your ideas, no? I'm sure wala yung makukuha sa government na suporta dahil kailangan din ng gobyerno natin ng financial assistance. You cannot get shares from the Department of Education dahil kailangan din nila ng pondo, di ba? Although mayroong mga nakukuha silang mas malaking share ng funding na nagagastos, nauubos mga milyon nauubos in a week's time, yun sana dapat mapunta sa mga bata mas higit na nangangailangan. Pero I believe that God is in control of everything,
And I congratulate you, Juan Oyan. He's Love Education. The values is more important to me, no? Na maituro natin sa mga bata. Saan maaaring makipag-coordinate ang mga viewers and listeners natin? We have viewers from all over the world, baka makatulong sa atin. Saan sila po pwedeng mag-communicate sa inyo kung meron silang gustong ibigay ng mga tulong, mga assistance? Not necessarily financial, pero kung po pwedeng financial, mas magaling, ano? Used books, maybe, no? Yes. Or toys and things like this. How can they get in touch with you? Meron po kaming mga social media accounts, Love Education Philippines in Facebook and Loved Volunteers sa Instagram. Meron din po kaming website, lovedvolunteers.org. Okay, pwede sila mag-communicate dyan. Do you have phone numbers na pwedeng tawagan? Yes po, meron po kaming, pwede nyo po kaming makausap sa 0962-115-3484. Okay. Jake, pakisulat lang yan. 0962 115-3484. 115-3484. Saan daw ang next project ninyo para maabangan kayo ng maraming tao? Ayan. Kagagaling lang po namin sa Ifugao, 2 paaralan sa Ifugao, 2 paaralan sa San Pablo. Bukas po, magpapadala po kami via cargo actually ng mga school supplies naman po sa Maricaban, Coron. Ngayong December po ay pupunta po kami, bibisitahin po namin ang mga bata sa Maricaban, Coron, Palawan para po magbigay ng 100 boxes of dreams bilang aming pa-Christmas party sa mga bata. That's nice. Opo, ang laman po ng mga boxes nakalagay lang po sa isang kahon ng pinaggamitang sapatos. Meron pong mga ilang gamit na maaring magamit ng mga bata. Isang gamit na maaari niyang masuot, gamit na maaari niyang magamit sa paaralan, isang gamit na hygienic, mga ganong gamit po na pwedeng magkasya lamang sa isang box ng sapatos. Dadalhin po namin sa Maricaban. Okay. So, doon po sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na yung mga Pilipino, mga OFWs na nasa labas ng bansa, baka may maitulong kayo. Pwedeng flash uli natin yung kanilang, yung media accounts nila. Facebook, meron sa Facebook. And baka po makatulong tayo sa Loved, ang patingin nga uli, nawala. Direct. yan. Loved Volunteers. Loved Ed Volunteers. ph@gmail.com. Love Education Philippines sa Facebook. At Loved Volunteers. Loved Volunteers. And Loved Volunteers, ano yun? .org. Ayan. Okay. Labong mata. Manawagan tayo. Baka meron gusto tumulong sa atin. Opo. Ang mga bata po, deserve po nila, sabi nga po ni Wano, ang mga excited na adults. Yes. The world is kind and the world is beautiful at gusto nating malaman yon ng mga bata. So, kung pagtulong po kayo sa aming organisasyon at maging parte po ng passion na gusto namin at ng advocacy para sa quality education, gusto po natin ng mga bata ay maging hopeful din sa kanilang paglaki na may mga ganitong adult. For those who would like to join you, hindi lang yung financial Yes po. assistance, say for example, si Brother June gustong sumama sa inyo para magbasa ng mga stories, mga books, no? Pwede ba silang mag-coordinate sa inyo? Opo, sa katunayan po, yung amin pong pagpunta sa Ifugao, nagdala po kami ng 20 volunteers. Parang you travel with a purpose also. Pumunta tayo doon para magkaroon ng relaxation, pero bukod po doon, sa totoo lang, yung sense of fulfillment po na nararamdaman ng mga volunteers after po ng activity ay talagang impactful. Ayan. So, meron po kaming mga, kung gusto nyo rin po ng mga parang mga CSR activities na gusto nyo po ng parang modules or kailangan nyo lamang po ng guide, tumatanggap din po kami ng mga ganon. Tapos, nagkakaroon lang po ng coordination. So, gusto nyo po maging storyteller. Nung first part po ng aming, ng taon na to, nagkaroon po kami ng every Saturday online lang po. Kumukuha po kami ng mga volunteers para magbasa sa mga bata. That's nice.
Reading Well, buddies. sige. Sa mga teachers siguro, if you're interested, you might want to communicate with them, get in touch with them, para malaman niyo kung paano matutulungan din kayo para sa mga kabataan natin. Yani and Juano, maraming salamat sa inyo. Thank you for your time. Maraming salamat. I hope to see you again, and hopefully before Christmas siguro, gawin nating i-guest natin sila uli para makahingi tayo ng tulong sa mga viewers natin, sa listeners ng programa para maisuporta kahit mga used toys, or mga sapatos o mga damit, Thank you so much for coming. Maraming salamat din po. Thank you so much. Maraming salamat po. Pabalik ang programa Dr. Love Radio Show. Our time is exactly 10:45. Iting ito ng The Four Aces. Love is a many splendid thing. Pansamantala, ibababaho natin ang ating curtain para magbalik tayo bukas ng gabi 9:30 to 11 o'clock dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Miss Cherry Baile, Producer Jake Bakud, Direct Sheikh Mamaril, Technician natin si Rome Ortigas, Orad Operator Mike Santillan, at ang ating PA at Avid Operator, Jairian Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, umaasang sa loob ng 1.5 oras, naging kapaki-pakinabang ang ating programa. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.